Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay huwag tayong mababalisa. Amen. Okay? Ang taong nababalisa, isang taong mahina. Tandaan niyo po, mainam sa isang tao ang may malakas na kalooban, ngunit kung ito'y mahina, ano ang pakinabang? Ang sabi sa Biblia. Sa anumang laban ng buhay, kailangan malakas ang loob mo. Pero huwag kang mapiyansa. Hanggat may laban, manigurado ka. Pero huwag kang matatakot. At huwag kang mababalisa. Dahil sa mundong ito ay punong-puno po ng hamon ng buhay, punong-puno ng laban. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Diyos na huwag tayong mababalisa. Ano ba yung nababalisa? Laging alis-is. Laging nag-aalala. Hindi mapakali, hindi mapaigin. Laging may problema, nangangamba. Magtapos ko na. Sapuin na anak ko. Yung pamating 8, kahit saan ka magtango, susundan ka. Kasama pa yung tatay. Pag may mga inanak ko ganyan, may kapatid pa yun. 3. Hahanapin ka kahit saan ka pumunta. Meron din akin na ganyan. Sinasamahan ko sa linang magninang. Talagang hindi ka makakatanggi. Nababalisa. May problema, nababalisa. Sa mga nangyayari sa buhay natin, nababalisa. Darating malakas na bagyo, nababalisa. Ang sabi ng Diyos, huwag daw po tayong mababalisa. Ibig sabihin, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ibig sabihin, alisin ang pangamba sa ating buhay. So, sabi po sa aklat ng Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag po tayong mababalisa sa anumang bagay. Ano ba ang nakakabalisa? Yung pag wala ka ng pera, talagang mabalisa ka eh. Di ba? Amen. O, ibabayad ng kuryente. Eh, pangatlo na. Anong kasunod doon? Putol. O, balisang-balisa na. Magpapasko na. Dadayo ito ng mga kamag-anak mo sa ibang lugar ay pamasahe papalik. Di ba? May problema, nababalisa ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa. So kung may mga problema man na dumarating sa ating buhay, ay huwag po tayong mababalisa. Sinabi kasi nababalisa, hindi makatulog. Hindi mapakali. Walang peace of mind. Walang kapayapaan. Laging abot ito. Laging mainit ang ulo. Ito ba naman walang pera? Nakakahibla na yung kain ng karne ng baboy. Ang nakakahibla, yung hindi makakain ng karne ng baboy. Oo. So ang sabi, huwag tayo mababalisa sa anumang bagay. Kung ano man po yung mga nangyayari sa ating buhay, ay huwag po tayong mababalisa sapagkat ang Diyos ay lagi pong naandyan sa bawat isa sa atin. At ang kapayapaan, dito po ha, sa pamagitan, hingin ninyo ang inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. So para hindi daw po tayo mabalisa, anuman po yung ating kailangan sa ating buhay, hingiin po natin sa Diyos sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Eh marami kasi isang Kristiyano na nanalangin, Panginoon, ako naman po laging nagsisimba. Bakit hindi ko po ito binibigay? Panginoon, ako po ay ilang taon na nananalangin, hindi mo pa rin binibigay. Ang sabi ng salita ng Diyos, manalangin sa panalangin ng may pasasalamat, hindi po ng may panunubat. Ay kahit sa isang magulang, pag humingi ng anak kung ano pa sinasabi, baka imbestigan, baka mabuntal mo pa. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, maghumingi tayo sa Diyos ng ating kailangan na may pasasalamat. Panginoon, salamat po. At itong aking hihingi, inaaking ko, bibigyan niyo. Di ba? Napakasimple lang sabi ng salita ng Diyos eh. Humingi ka sa Diyos sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Di ba napakalinaw? Amen. Napakadaling instruction, napakadaling sundin. Hindi yung hingi ka nga nang hingi, puro ka naman reklamo.
Ano po? Hindi ka talaga bibigyan ng Diyos. Humingi ka sa Diyos na may pasasalamat. At ang pagtugon ng Diyos, hindi po yan agad-agad. Iba't iba ang paraan ng Diyos. Merong instant, merong matagal, merong maghihintay ka naman. Kasi para po yung halaman. Kung anong tinanim mo, kung promisa yung tinanim, doon po yan sa panahon ng kanyang pagbunga. Eh kapag tinanim mo yun, maghintay ka ng 7 hanggang 10 taon kung payat ang lupa. Ang malupit natin, 20 taon, hindi pa na mumunga eh. Payat na payat yung lupa eh. Ano po? Pero kung mga short term lang, mga gulay-gulay lang, ilang buwan lang, mag-aani ka na. Ganon din po yung hinihingi natin sa panalangin sa Panginoon. Baka ang hinihingi mo sobrang laki, maghintay ka po sa panahon gusto ng Diyos. Hingi mo sa Diyos na may pasasalamat. Hindi yung hingi mo ngayon, bukas gusto mo na. May mga panalangin agad ng Diyos dinidinig kung talagang alam ng Diyos na kailangan mo. Manghingi ka ng 1 milyon, ano yung 1 milyon mo? Ang tanong, hingi ka ng kotse, marunong ka mag-drive. Marunong ka mag-drive, may lisensya ka. Di ba ba? O, bago ka humingi ng kotse, mag-aaral ka mag-drive. At bago ka humingi ng kotse, kumuha ka ng lisensya. Paano ka bibigyan ng Diyos? Ano para ipahama ka? Sisiga-siga ka sa kalsada, wala ka naman lisensya. O di ba? Nakakahiya. Hindi yung, kapag humingi ka sa Diyos, alam ng Diyos, pag ibigay niya, ay nakahanda ka na. Kasi pag ibinigay sa iyo ng Diyos na hindi ka handa, baka po ikaw ay mapahamak lamang. Kaya pag tayo humingi sa Diyos, humingi po tayo ng may pasasalamat at magtiyaga po tayo na maghintay kung kailan turunin ng ating Panginoon. Lagi niyo po pakatatandaan, anuman po ang hingin natin sa Diyos na may pasasalamat, iyan po ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay masagana kung magbigay at hindi po siya nanunumpa. Kaya po sabi sa Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya po bilang mga anak ng Diyos, huwag po natin alalahanin yung lahat ng ating mga pangailangan sa ating buhay. Ano ba ang kailangan mo ngayon? Isunodin ko pag hindi yan dumating, ay buhay ka pa din hanggang bukas. Oo. Ano ba yung kailangan mo bukas? Huwag niyo pong alalahanin yan. Ano ba ang kailangan mo tiningin mo? Huwag niyo pong alalahanin yan. Bahala na po ang Diyos yan. Sagot tayo ng Panginoon. Sapagkat buhat sa kanyang kayamanan hindi nauubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi nga po niya sa aklat ng awit, patanda na ako mula pagkabata, sabi David, sa tanang buhay ko wala akong nabalita, na sa taong tapat ang Diyos ay nagpapaya kung kanyang anak man ay naging ampas lupa o nanmalimos ng tinapay, sabi sa malalim na sabi. Kaya siguro si Pastor dati na malimos, ay wala siya sa Panginoon eh. Tama? Ay nung siya nakakilala sa Panginoon, siya na nagbibigay. Ano naman malimos pa yan? Ipangako ng Diyos eh, walang manlilimos sa kanyang mga anak. Opo. Nung ako'y wala sa Panginoon, lahat ng susi kaya kong buksan. Lahat ng padla kaya kong buksan. Oh, yan ang aking alam. Hanggang ngayon, kaya kong gumawa ng gamit. Kaya kong buksan lahat ng padla. Wow. Anong sinabi ni Lupin? Pelikula lang yun. Ayaw ko nang na Lupin. Opo. Kaya natin buksan yan. Pero, sa biyaya ng Diyos, talaga, papamuhin ng Diyos ang iyong buhay. Noon, talaga, marunong ako magnakaw eh. Eh sa ngayon, ako na ninanakawan. Kaya minsan, lumagabog siya sa likod ng bahay, yung sasako kong mga mamahaling wire, original, kinuha pala. Hindi ko magawa magalit eh. Bakit? Eh, pinagdaanan ko eh. Sabi ko, hindi nag-iisip yung mga magnanakaw na ito. Paano pala kung sila pinatulang ko? Ano? Ay, di kawawa. Pero nais ko sarili ko. Ganyan din ako dati. Ay kung ako ay tinagati. Ay di wala din. Wala din sana ako ngayon. Kaya hindi ko minsan masisi. Ano po? Hindi ako sa nila nagagalit. Pero, manalangin tayo na sila ay baguhin ng Diyos. Dahil ang tunay kong pagbabago ay wala po sa tao. Nasa Panginoon talaga. Once na isang tao ay nakakilala sa Diyos, babaguhin po ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. May kanya-kanya po tayong patotoo. Ang tanging sasabi ko lamang ay wala pong imposible sa ating Diyos. At ang
kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, kapag tayo daw ay naglilingkod sa Diyos, ano po? Bibigyan na po tayo, bibigyan ng Diyos ang ating puso. Ano po? Na hindi maunawa ng tao. Bibigyan po tayo ng Diyos ng katalinuhan ang ating puso upang sa gayon, yung kabalisahan sa ating sarili ay mawawala. Lagi lang mga nababalisa, yung mga talagang minsan kinukulang sa tiwala sa sarili. At lalo tigit, yung kulang sa tiwala sa Panginoon. Napakasimple problema. Parang aatakin na sa puso. So, wag po tayo mababalisa sa anumang ating mga pangailangan. Sumasakit yung balakang ko. Baka mamamatay na ako. Sabi ng Panginoon, wala doon nakakala ng kanyang kamatayan. Ano? Sumakit ang balakang. Mamamatay na. Ay samantalang yung mga nakikita ko sa lansangan, maghapon di kumakain, di mamatay-matay. Ano po? Bakit? Huwag po tayong mababalisa dahil sagot ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Bibigyan na po ng Diyos ng kapayapaan ang ating mga puso. Napakahirap po sa isang tao yung walang kapayapaan. Yung pagising mo sa umaga, walang kapayapaan, balisa ka. Pagtulog mo sa gabi, walang kapayapaan, balisa ka. Wala pong saysay ang buhay kapag kaganay mo. Para kang barkong walang timon. Oo, para kang barkong walang timon sa gitna ng karagatan sa kalakasan ng bagyo, signal number 5. Pag wala kang kapayapaan sa iyong sarili. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, bibigyan ng Diyos ng timon ang iyong buhay. Para ang barko na talagang nasa kondisyon. Sumasabuka sa malakas na bagyo, dumadaan sa malalim na karagatan at nakararating ng maayos sa kanyang paroroonan. Lagi po tayo magtitiwala po sa ating Panginoon. Huwag po tayo magbalisa. Naramdaman mo may sakit ka, huwag kang mabalisa. Dahil ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. May sakit at sa wala, pag pupuli ka ng Diyos, mamamatay ka. Diba? May alam mo ako. Hugak-hugak na lang eh. Aba, hanggang ngayon buhay na buhay. Sabi nga nila, ilang bulatin lang ang paper ma. Mukhang yung salita, nauna pa eh. Oh, bakit? Malakas ka at mahina. Kapag dumating ang panahong itinakda ng Diyos ng kamatayan, mamamatay at mamamatay ka. Amen. Ang pinakamahalaga sa lahat, dumating man yan anumang oras, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Kaya hindi nakakatakot na mabuhay sa mundo ito kapag alam mo na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Wala kang kakatakutan. Alam niyo po ba ang isang taong totoong naglilingkod sa Diyos? Hindi po takot yan. Walang kinatatakutan yan. Hindi yan takot sa kamatayan. Hindi yan takot sa gutom, sa hirap. Hindi yan takot sa sakit. Bakit? Dahil naunawaan niya ang kamatayan ay inilalagay ng Diyos sa takdang panahon. Amen. Sabi ng kanta, panahon lang yan. Diba? Pero sisiguraduhin ko siya kapatid, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, habang wala pa yung panahon ng iyong kamatayan at ikaw ay buhay pa sa mundo ito, pagpapalain ka po ng Diyos. Ibig sabihin, iingatan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, aalisin ng Diyos ang kabalisahan mo, at ikaw ay laging sasamahan ng ating Panginoon. Napakasarap po na maglingkod sa Diyos, nakasama ang Panginoon. Napakasarap po mabuhay sa mundo na may Diyos. Dahil kapag walang Diyos ang isang tao, wala po yung kapayapaan sa kanyang sarili. So lagi po natin pagtatandaan, ang paalala po ng ating Diyos, huwag ka nang mabalisa. So kung may kabalisahan ka ngayon, alisin mo na po yan, ibigay mo na sa Diyos, upang sa gayon, gumaan ng iyong pakiramdam. Pag ang isang tao ay isang balisa, napakahirap po ng kanyang pakiramdam. Nakakapanghina ng katawan. Ano po? Kaya nga po, ang kasiyahan sa isang tao, dito po ay nagpapalakas ng kanyang katawan. Pag ang isang tao ay laging masaya, yan po ay malakas ang kanyang katawan. Kapag laging malungkot,
humihina din po ang kanyang katawan. Para po tayo ay mawala kabalisan sa ating sarili, magtiwala po tayo sa ating Panginoon.